Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap dito sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at banal, Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at kabanalan. Ipinagpapasalamat namin sa iyo ang buhay ni Lauriana Caloring Franco na buong pusong naglingkod sa iyo bilang katekista at tapat na anak ng simbahan. Sa kanyang kababaang loob, pagtitiis at pag-ibig sa mga mahihirap, nakita namin ang liwanag ng iyong awa at kabutihan. Tinuruan niya kaming magdasal, maglingkod at mamuhay ng may tiwala sa iyong kalooban. Panginoon, tulad ni Caloring, turuan mo kaming maging matatag sa pananampalataya, mapagpakumbaba sa paglilingkod, at mapagmahal sa mga dukha at nangangailangan. Gawin mo kaming tapat sa aming bukasyon bilang mga anak mo na may puso ng katekista, may kamay ng lingkod, at may kaluluwang nakalaan para sa iyo. Kung ito'y naaayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo na makilala sa simbahan ang kabanalan ng iyong lingkod na si Caloring Franco upang lalo kaming mahikayat na tularan ang kanyang pananampalataya at kabutihan. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria at ng lahat ng iyong mga banal, ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radyo Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Kindly visit also our official website, radyomaria.ph. At mababalikan po natin ang mga episodes ng ating Usapang K sa YouTube at Spotify. Ayan. So, magandang araw. Ayan, magandang araw. Sister, kumusta naman? Okay naman, Father, kasi bakasyon. Bakasyon. Ibang-ibang na background natin ngayon. Iba background ni Sister ngayon. Oo. Nasaan ba kayo? Nasaan ba kayo, Sister, ngayon? Kayo ay nagbabakasyon. Nasa bahay namin. Tuwing kailan ba kayo nagbabakasyon, Sister? Depende, pero kasi ako, pinili ko yung October kasi birthday ng mother ko. Hindi natin kailangang kalimutan na may pamilya pa rin tayo. Bagamat tayo ay mga relyosa, hindi natin kinakalimutan ang ating mga kapamilya ang ating mga pamilya na sabihin natin naiwan, pero hindi na talaga naman natin sila iniiwan. Naririyan lang sila, pero tayo ay tumutugon lamang sa isang tawag. Ano po? Kasi, Father, ang pamilya natin, whether we like it or not, sila yung first benefactor natin. Diba? Kasi hindi dahil sa kanila, wala tayo. Wala rin yung edukasyon natin. Sila yung nag-alay sa atin sa Diyos. Yes, oo. Kaya ganon. At saka yung makikita mo kung saan yung background mo, 'di ba? Dapat doon nagsisimula yung actually yung bukasyon mo, 'di ba, Sister? Doon nagsisimula yung bukasyon mo at doon ka sumibol, sabihin natin, na para sagutin ang ating tawag, kailangan makita natin ang ating pamilya na nag-aruga sa atin, na hanggang tayo ay lumalaki, na doon yung bukasyon natin. Yes. Ikaw naman, Father Paul, kumusta naman sa Gibraltar? Wala akong bakasyon. Kasi yung yung mission dito parang 3 years, tapos ang sabi ni provincial ay hindi muna pwedeng umuwi ng at least 1 year na makita yung buong calendar, yung buong cycle na activities, and then after 2 years pa, so hopefully sa next year ako makauwi. Dito naman sa UST Manila naman ay katatapos. Oo, marami ring ginagawa dahil natapos nga yung UAAP,
Saka natapos din yung Lanaval ngayong Oktubre, Mm. no? Marami rin ginagawa dito pero nagfo-focus na kami ngayon dahil Nobyembre na 'to, palapit na rin ang Paskuhan. So naghahanda Ay, na rin oo. kami sa Paskuhan. So maraming pagbabago rin ang ginaganap. Ngayon din siguro dahil nagkakaroon din ng mga ano, sa mga, protesta, mga pagdarasal laban sa korupsyon, nagiging aktibo din ng UST 'no, na tayo ay nakikilahok din sa panawagan 'no, na panalangin para sa ano, sa sabi nga nila truth and good governance 'no. Tayo nakikilahok sa ating sambayan ng Pilipino din 'no. Sa episode natin ito, samahan ninyo kami sa isang napakagandang pagninilay tungkol sa buhay at kabanalan ng isang babaeng nag-alay ng sarili sa Diyos at sa kapwa bilang isang tapat na katekista. Isang tapat na Kristiyano, si Laureana Caloring Franco. Isang laiko at katekistang nagsilbing huwaran ng kababaang loob, kabutihan at katapatan ng pananampalataya. Si Caloring ay isang simpleng babae mula sa Taguig. Dito lang, malapit lang pala dito. Oh. Mm. Ngunit ang kanyang buhay ay naging patunay na ang kabanalan ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat ng mga handang maglingkod ng may pagmamahal at kababaang loob. At upang higit nating makilala si Caloring, ang kanyang buhay at ang patuloy na inspirasyon na iniwan niya sa simbahan. Makakasama po natin ngayon sa episode natin ngayon ang postulador ng Diocese of Pasig, si Dr. Erickson S. Javier, Doctor of Ministry. Magandang araw po, Dr. Erickson, at welcome po sa Usapang K. Magandang araw, Father Dexter, Father Paul, and Sister Marisa, at Mm. saka sa lahat ng mga sumusubaybay ng inyong programa, ating mga kalakbay. Umpisahan natin ang katanungan. Siguro simulan natin kay Father Paul para mabigyan natin ng simula Oo. itong pagtatanungan Oo, natin. honestly, no, very interesting yung ating topic, no, kasi usual, no, sa mga santo natin, miyembro ng religious congregation, di ba? Madre, pare, or recently, di ba, may mga laiko na, no, na mga nagiging santo. Pero napaka-interesting nung kay Caloring kasi very recent lang, no, yung kanyang buhay, no? Kaya ako honestly hindi ko masyadong alam yung kwento niya, no, kaya napakaganda na na-invite natin si Dr. Ping dito. So, sino po ba si Caloring, no, at paano po ba nagsimula yung kanyang bokasyon bilang katekista? Yeah. Si Caloring ay isang volunteer catechist, isang uri ng trabaho na tulad din ng ginagawa ng isang religion teacher. Ang kaibahan nga lang ay hindi tumatanggap si Caloring ng anumang kabayaran sa kanyang naging bokasyon. Bilang isang katekista, malimit siyang magpunta sa mga tinatawag na depressed areas, kung saan napakaraming hikahos, hindi lamang sa material na pangangailangan, kundi sa banal na salita ng Diyos. Hindi na yan kinunan. Pagkatapos na ng misa, nakikita nila ako pumupunta na sa mga area, sa mga may sakit. Yung nakikinig ako sa mga problema nila. Dumadalaw sa mga... Malaki kasi itong Hagunoy. Marami kami mga depressed area. Yeah, Father. Si Caloring po ay pinanganak noong July 4, 1936 sa may Hagonoy, Taguig. Ngayon po ay bahagi yan ng Diocese of Pasig. At siya po ay panganay sa 8 mga magkakapatid. Ang kanya pong ama ay pulis ng Quezon City noon at ang kanyang ina ay pangkaraniwang may bahay lamang. Mhm. At siya'y namuhay ng simple, no? At payak. Siya'y nagtapos ng kanyang elementarya dito sa Taguig, and then high school. Pumasok din siya ng mga vocational courses, no? Hindi ko alam kung alam ni Sister Marisa ito, yung Underwood Business Institute. Diyan po yung sa Underwood. Kasi I remember yung isang typewriter, ang pangalan ay Underwood. That's correct, Sister. Kasi nagtapos siya ng kanyang secretarial course, no, diyan sa institute na yan. Kaya pag tiningnan niyo yung mga
sulat kamay niya, napakaganda niyang sumulat, no? Kaya naman eventually later, siya papasok, no, as a switchboard operator sa Philippine Air Force. And then nag-aral din siya ng mga actually hindi naman formal but mga ongoing formations sa catechetical formations, no? Marami dito sa ICAM, sa Archdiocese of Manila, and even as far as Baguio, no? Pumasok siya dun sa parang religion teachers course, no? Pero mga part yan ng ongoing formation, no? And then eventually ginugol niya yung buhay niya bilang katikista, no, pero hindi full time kasi dalawa kasi ang uri ng katikista, may full time and part time, no. Pag full time you are being paid, no, by the diocese or by the parish, pero she opted, no, na wag maging full time but maging volunteer kasi ayaw niyang tumanggap nung payment, no, para sa kanyang sarili. So and then yeah, namatay siya October 17, katatapos lang ng kanyang death anniversary, 2011, at the age of 75. Sa huling taon ni Caloring ay wala na siyang ngipin. Ayaw niyang magpustiso. Nahihirapan daw siya. Pero ang totoo, namamahalay siya sa pustiso kasi ibibigay na lang niya sa ibang tao. Okay lang namang wala akong ngipin. Okay lang naman pwede pa akong ngumiti kasi hindi ko kailangan ng ngipin. Ang kailangan ko lamang ay malinis na puso. Sa pagmamahal sa kaaway, sa pagpapasalamat palagi, sa pagmamalasakit sa dukha, sa mamumuhay sa pamayanan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, si Caloring ay halimbawa para sa ating lahat. Si Caloring po ay dalaga. Mhm. No? Well, dalaga. Mhm. Naalala ko lang nung na-interview namin yung kanyang kapatid, yung sumunod sa kanya na yumao na rin, no? Si Calus naman kung tawagin, ay tinanong namin kung minanligaw ba kay Caloring. No? Mhm. Meron naman daw no, nung high school. Pero ang laging sinasabi daw ni Caloring, si Jesus ang aking boyfriend. Aha. Aha. Yan, kaya hindi na siya At- nag-asawa. No? Oo. Dr. Ganun po. P, Okay. nag-marry po ba siya? Merong pagtangka na pumasok, no po? Kasi minabanggit yung mga kapatid niya, actually dalawa yung kongregasyon na binanggit eh. Isa ay yung RBM, pangalawa ay Ihas de Jesus. Parang mga Jesuit ano yan, ano? Yeah. Ignatian spirituality. Yeah. No? Pero siya ay pinigilan ng kanyang ama, no, na pumasok kasi kailangan niyang tulungan yung kanyang mga kapatid. Siya po ang panganay sa 8 no, na magkakapatid. Yung hirap ng buhay nila, yung tatay niya ay pulis, ang nanay nila ay full-time housewife. So parang binanggit ng kanyang ama with the request na kailangan mo kaming tulungan, kailangan ka magtrabaho. Ano po ba yung kanyang naging trabaho dahil para suportahan po yung magkakapatid? Yeah, Father. That was 1960s, no, nung siya'y nagtrabaho. Pero nung nag-check kami sa Philippine Air Force, no, yan ang kanyang pinasok, switchboard operator, no, and then also secretarial work, no po. Dahil nagtapos nga siya dun sa Underwood, no. Nung nag-check kami ng record, wala silang record. Pero buhay yung mga naging ka-office mates niya. Dalawa sa ka-office mates niya ay buhay pa. No, yung isa ay nandito sa may San Pablo, Laguna, yung isa ay nasa San Francisco, no? At nag-testify sila na talagang nakasama nila si Caloring. Then eventually nalaman namin na kamag-anak nila yung head ng office. Kasi nga ipinakiusap nung ama na maipasok si Caloring para matulungan yung pamilya. So parang ang dating, she's not really a full-time employee of the Philippine Air Force, but more so a volunteer.
para may matanggap siyang pera. And then, as per testimonies nung dalawang ka-office mates, after work, magtatrabaho pa si Caloring dun sa bahay ng boss nila to clean the house, to get extra money. But that lasted only for 6 years. Kasi at the age of 27 siya pumasok, 33, nag-resign siya dun sa work. Kasi ang puso niya talaga sa pagtuturo ng pananampalataya, no, bilang katikista. So parang pinagbigyan lang niya yung kanyang ama for 6 years. Ano po yung nagustuhan niya doon sa siya ay pumasok bilang isang katikista? Ano po ba ang meron doon sa nakita niya na kasi meron siyang trabaho, marami siyang kailangang pag-aralin ng mga kanyang mga kapatid, pero pumasok siya bilang katikista na isang voluntaryo rin. Ano yung nag-udyok sa kanya, ano yung nagtulak sa kanya para meron ba siyang nakita, nabasa, or nag-inspire sa kanya na isang tao? Ganun po ba? Sa tingin ko yung kanyang ina, Mhm. binanggit din niya ni Caloring nung siya'y na-interview sa Rosary Crusade. No? Mhm. Meron kasing yung kay Father Patrick Peyton Oh, yeah. na programa before. So Channel meron 9. siyang interview Channel 9. doon, binanggit niya na na-inspire siya sa kanyang ina na madasalin din. Mhm. At testimonies din ito ng mga kapatid niya na para bang habang lumalaki sila dahil siya ang panganay, parang nandun na yung pagiging katikista ni Caloring dahil tuwing orasyon, yung Angelus, si Caloring ang nagli-lead sa kanila, no, na magdasal. Mhm. And then, pero ang pinaka parang tugatog, no, yung pinaka reason, dahilan, bakit gusto niyang maging katikista, ito nabanggit to ni Caloring sa interview, kasi ayaw niya ng mga bata na nagmumura. Ayaw niya ng mga bata na masama ang asal. Mhm. So kaya ang naging unang classroom ni Caloring sa pagtuturo ng pananampalataya, hindi classroom yung silid-aralan, kalye, Mhm. sa kalsada. Mhm. Mhm. And then eventually, magtuturo siya sa ilalim ng puno ng akasya dito sa pinakamatandang simbahan sa Taguig, yung Mhm. minor basilica ngayon ng Santa Ana, Mhm. at pati dun sa lumang hagdanan ng kumbento ng parokya. Ang style ni Caloring, pag nagtuturo yan, ay Friday afternoon as testified by the former students. Buhay pa yung mga Mhm. estudyante niya, grade 3, grade 4, no, mga senior citizens na ngayon. Mhm. No? Ang style ni Caloring, Friday afternoon, tatambay yan sa gate ng public school dito sa Oo. Taguig. And then, isa-isa, pag milalabas na, dismissal, isa-isa siyang mag-a-ambush ng bata. Oy, babalik ka bukas, Sabado, ha? 9 o'clock ng umaga. Diyan Mhm. sa ilalim ng puno. And Aha. then sila yung bumalik. And then nandun si Caloring, mga 10 lang sila. And then every Saturday, paulit-ulit ang tinuturo ni Caloring. Mhm. Ama namin, Abagi Noong Maria, luwalhati. And then Mhm. palalalimin niya yon. Susunod na Sabado, meron ng yung Apostles' Creed, yung sumasampalataya. And then, parang alam ni Caloring yung pedagogy, no? Mhm. Pag tinuro niya na lahat yan, sa kanya tatapusin na ito yung rosaryo. Mhm. Kabisado nyo na, so ito yung rosaryo. Parang alam ni Caloring nga yung pagtuturo ng Mm. pananampalataya. Pero Parang yun at yun ang unti-unti. tinuturo ni Caloring. And then eventually, mapupunta siya sa classroom. Pero sabi ko nga kanina, not as a full-time catechist, but still a volunteer. Bago ko ibigay lang po yung isang katanungan sa kanila po, ano. Dr. Ping, paano naman naikumbinsi naman yung mga bata na, kasi sabi niyo inambush lang yung mga bata eh. Pero sa ngayon, pag inambush mo, parang tatakbo na lang sa'yo. Yung Tatakbo, oh. di ba? Parang paano mo nakumbinsi, kumbaga, nakumbinsi yung mga bata na diyan muna kayo, dito sa ilalim ng puno ng akasya at magtuturo ako, at nagustuhan kasi ng mga bata, hindi ba? Kasi bumabalik sila na bumabalik. Ano yung nakita nila doon sa pagtuturo ni Caloring o kaya kay Caloring na talagang bumabalik at bumabalik sila at marami silang natututunan? May pagkain na Ah, dala si Caloring. Yes. ano At po yung Parang sige po. incentive niya yun sa Incentive, mga yan, bata. oo. Yes. candies, pandesal, tinapay,
Basta't Mhm. may dala siyang pagkain. Alam Mhm. niyo si Caloring maraming kaibigang mayaman. Pero kinaibigan niya ito hindi para sa kanyang sarili. The purpose is, To bigyan help. niyo ako ng pagkain kasi ibibigay ko ito sa aking mga tuturuan. Mhm, mhm, mhm. Bigyan niyo ako ng Mm. ganito kasi yung tuturuan ko, ang magulang may sakit, pupunta ako sa depressed areas, bibigyan ko ng tulong. Yan ang style ni Caloring. Magiging Mm. daluyan siya ng biyaya. Meron nga isang kwento, no? Yung former parish priest niya dito sa Hagonoy, no, sa Taguig, si Monsignor Clem Ignacio, no? Yan ang pinakamalapit niyang kaibigan. Mm. At first, laging Monday, ag- pagkatapos ng linggo na misa, ang daming offering, ano po. So, laging hinihingi ni Caloring yung offering sa kumbento. Dami yan, prutas, dilata, Mhm. etc. Tapos ang kwento ni Monsignor Clem, parang napaghinalaan niya pa na binubudol-budol siya ni Caloring. Na parang, ano ba namang tao ito? Napakaswapang. Tuwing Oo. Lunes, pupunta sa akin, hihingin lahat itong offering. Wala ba itong makain, etc. Until one time, sinama ni Caloring si Monsignor Clem dun sa depressed areas na pinupuntahan niya dito sa Taguig. Mhm, Yung tinuturuan niya ng mga bata, pati pamilya ng mga may sakit doon. mhm. At lahat ng mga tao doon nagpasalamat sa kanya. Monsignor or Father pa nun Father Clem, marami pong salamat ha sa bigay ninyo. Ha? Wala naman akong binibigay sa inyo. Hindi po, Hmm. yung binibigay po ni Calorie, Offering. galing po daw sa inyo. Ah, Mm. Yeah. So, saka ngayon siya parang, naku, nagsisi siya at naghumingi ng tawad sa Diyos na napaghinalaan pa niya na magnanakaw si Calorie. So, yan ang style ni Calorie. Ang laging Mm. may dalang pagkain. Yung Os dala-dala niyang laging bag, rosaryo, pagkain na iaabot niya sa kanyang mm. mga tuturuan at saka sa mga madadaanan ng mga Mm. Sabi nga nila, Dr. Ping, you cannot preach on empty stomach. So, kailangan correct. pakainin mo muna, ano? Tama po. Ang Ah, ganda ng kwento ni Doc Pino kasi parang hindi si Caloring yung sentro, no, kundi siya yung nagiging daluyan lang ng grasya katulad ng sinabi niya. At yung mga tao, no, kahit na hindi sila aware na they are being used for the parang instrumento ng Panginoon, katulad ni Monsignor Clem, di ba? Eh, kamusta na kaya si Monsignor Clem? Nakasama namin yan dati sa Arcam. Siya yung Vicar General at saka mm. moderator cure ng Arcam dati. Ah, kahit hindi niya alam na siya pala ay nagagamit na, no, bilang instrumento, later on, no, doon lang niya I mean, it's a good example na tayo ay gumagawa hindi upang makakuha ng approval ng iba or sumikat, di ba? Like yung social media thinking natin ng maraming likes, no, maraming kailangan ma-post mo, malaman ng iba. Ngayon sa kanya, patago, pero hindi papunta sa kanya kundi doon sa mga taong tumulong. At the same time, yun yung mga tinutulungan, di ba? Mm. Paano siya naging instrumento ng mga ibang katikista? No? Like, nalaman ba nila yung ginagawang style ni Calorie? Tapos ginaya nila? Or upon knowing her life, na-inspire sila during her lifetime or even after? Mhm. Nung buhay pa si Caloring, kasi yung mga contemporary niya at yung mga naabutan niya pa ay active pa sa ministry, no? Mm. Whether sa Archdiocese of Manila and also dito sa Diocese of Pasig. Um, Nakitaan na nila ng ng para bang yung term kasi is fama sanctitatis, no? Yung parang meron ng holiness, odor of sanctity, no, si Caloring. Tahimik lang si Caloring. Laging Mhm. nasa likod. Simple lang yan, yung laging may dalang bag, yung kanyang laging sinusuot na blouse at saka may bimpo, Mhm, mhm. no? Hindi yan masalita. Kung hindi mo tatawagin. Naalala ko si Cardinal Tagle ay isa sa mga witnesses namin na we interviewed him already 2 months ago. Maganda yung binanggit niya. Sabi niya, ito yung tao na laging uupo sa likod, no? Tahimik. Mhm. Pero hindi pwedeng hindi mo siya tapunan ng pansin. Mhm. Kasi yung kanyang katahimikan
parang umiingay, may sinasabi, Mhm. no? So yan yung nakita ng mga katikista. Bagamat tagapagturo siya ng pananampalataya, alam niya yung tinuturo niya, pero merong kakaibang karisma si Caloring, yung kanyang katahimikan, kanyang kasimplihan. Coupled Sister. with that Ah. kasimplihan ay yung kanyang buhay panalangin. Kaya Mhm. nga, ang tawag ng ibang mga pari ay talagang effective prayer warrior itong si Caloring kahit nung siya'y buhay pa. And even after her death, ito nga yung mga intercessory prayers, no, ay talagang for them sa ibang mga testimonies na aming natanggap ay effective. So ito yon yung silence and yung kanyang prayer life. Yan. Meron pong katanungan dito sa ating kalakbay from Floor, support staff po ng UST. Meron po bang mga himalang iniuugnay sa pamagitan ng panalangin ni Caloring? Opo, sister. Sa hanay po ng ng mga milagro, may tatlo pong tinitignan na cluster yan eh. Una, yung mga conversion stories. Nagbago buhay. Na. Meron ng ganon, no? Kaming natanggap. Nabasa lang ang buhay, tapos ay nagbalik loob. Yung iba naman parang nagtampororot sa simbahan, tapos ay nakita yung buhay ni Caloring, nabasa. Yan, yung una. Pangalawa, yung mga temporal, spiritual miracles. Kunyari, nagdasal na, gusto na niya makasakay ng jeep, tinawag yung pangalan ni Caloring, dumating, no? Hindi ho kasama rito yung online gambling, ho. Tapos, ito yung pinaka mataas na uri ng milagro, yung mga medical miracles. So far, sa ngayon po, may 4 na kaming natanggap na miracles, alleged miracles. Ang pinaka-recent, that was, we received that information last April of this year. Tatay po iyan ng Vincentian priest, no, na taga Caloocan. Stage 3 limb cancer, and then sinabihan na ng doktor na nagmetastasize na, and then hindi na makakalakad after operation, and then eventually yung isang anak niya parang nag-pop up lang sa YouTube yung buhay ni Caloring. Then sinabi niya sa tatay niya. So ang ginawa ng tatay, 80 plus na po ito, nagdasal. And then after the operation, nagulat yung doktor kasi nakapaglakad. And then nung after the biopsy, after operation, nawala na yung cancer. So parang inattribute nung tatay kay Caloring. Caloring. Nakausap ko yung tatay, ito po no, medyo strange sa akin, ano. Sabi ko, tay, ano po ba ang dinasal ninyo? Kasi ang una kong tanong, talaga ho bang kay Caloring lang kayo nagdasal? Sabi niya, siyempre sa Diyos ako nagdasal, sa panalangin ni Caloring. Alam nung tatay no? Yeah. Sabi ko, wala na hong iba. Wala na. Hindi nyo hinaluan ng Padre Pio. Hindi nyo hinaluan ng St. Francis of Assisi. Wala. Caloring kasi pag hinaluan yan, wala. Rejected. Wala yon. Dapat Caloring lang. Pero ito po yung formula ng prayer niya, no? Bago siya matulog, kasi wala pa siyang natatanggap na prayer cards from us, no? Ito lang ang prayer niya. Lord, gawin niyo pong santa si Caloring. Yun lang ang prayer niya bago siya matulog. Lord, gawin niyo pong santa si Caloring. Sa mga Nung narinig ko yan, inilabutan ako. Yes, so. Sa mga tagapakinig po natin, no, para for their information, at saka kami din, no, para at least ma-represent. Paano ba yung proseso ng no, yung pag beatify, canonize natin? Before that, gusto ko rin itanong, sa dami ng mga candidates sa buong Pilipinas, di ba? Bakit ba si Caloring yung napili, di ba? Na I mean, may mga iba naman na laiko, may mga ibang bakit siya, no, bilang isang katikista na taga-Taguig? Yeah. Alam mo, Father Paul, 2011 namatay si Caloring at the age of 75.
Eksakto naman si Bishop Milo na na-appoint as bishop, second bishop of Pasig in 2011, no? Pero kilala niya si Caloring kasi ang tambayan ni Caloring sa San Carlos Seminary. Yan ang pangalawa niyang tahanan San Carlos. So, every CBCP plenary assembly, 'di ba, twice a year naman nagmi-meet ang mga bishops. Lagi siyang kinukulit ng mga kapatid niyang obispo during break time. Tang sinasabi, "Oy, ipoproseso mo ba si Caloring?" Meron pa ngang isang pare na nagbanggit sa kanya na pag hindi mo proseso yan, kukunin ko. Kami Mhm. magpoproseso. Pinag-aagawan pala. Yes, lalo na Mas nung after, nakaka-popular, no? yeah. Ah. Then even after nung 5 years nung kanyang kamatayan, kasi yun ang yun ang minimum years for you to process 5 years after the death. Kinulit siya ng kinulit. And so in 2019, dahil sa kakulitan ng mga kapatid niyang obispo, he created an ad hoc committee. Apat na pare and then ako, nakasama ako. No? Anyway, hindi ko tinatanong ko kasi sa kanya bakit ako no? Saka na lang 'yon. Ibang story na lang 'yon. So 5 kami. So ang purpose lang ng ad hoc committee is to para bang create a level of interestedness, no, saka level of awareness from the faithful. Kasi kung merong malakas na tawag sa level ng mga bishops, sa mga kapatid niya, paano naman yung mga laiko? Naku, nagulat kami. Kasi nung nag-start na yung work ng ad hoc, nung 2019, ang daming pumasok na mga testimonies. Na actually, from that year, nakabuo kami kaagad ng heroic virtues based doon sa testimonies nitong mga catechist, other lay faithful na talagang directly nagkaroon sila ng personal experience kay Cal. Then pandemic came, medyo tumigil yung proseso. 2023, binalikan kami ni Bishop. At medyo parang maliwanag na kay Bishop Milo, he already terminated the ad hoc committee. And then he decided to open the formal inquiry. So parang una, he decided na siya ang maging petitioner, no, with the Diocese of Pasig. Kasi kailangan may actor siya yon. And then, nagulat na naman ako kasi nung sinabi niya, ako yung i-appoint niya as postulator. Pero yan ang pagmamakaawa ko sa kanya. No, wag po ako. Usually pari iyan, religious yan, ano? Pero anyway, meron siyang kasamang canon lawyer, binasa na yung canon whatever, saying na pwedeng lay person ang maging postulator, and then yeah, that's the start. And then we opened the inquiry. That was 2023, with my appointment. 2024, August 21, we opened the diocesan inquiry. So far, ngayon, ongoing po yung inquiry. We're almost done with the witnesses. Meron kaming 49 witnesses. Kalahati po ng mga witnesses, bishops, priests, and religious women. Na talagang kilala si Caloring. Ito pa po ba yun sa historical commission na tinatawag? Yes, sister. Meron pong historical commission, separate po yan. Yan po yung mag-narrate nung mga documents, lalo na yung nasa archives, and then some of the writings kung meron man. And then the other commission naman, we call it the theological censors. Who will check naman the orthodoxy kung may isinulat si Caloring. Walang isinulat, walang published work si Caloring, pero meron siyang 2 speeches. No, the first one ay yung isang parang General Assembly ng mga katekista na pinagsalita siya. But good enough, one priest were able to transcribe that. No? Kasi parang sabi nung pari na to, magiging santo to. Kaya transcribe niya. The second speech, yung kanyang speech when she received the Mother Teresa Award in 2002. So yan, chinek na po yan ng theological censors. Yeah, that's correct, sister.
So nasa level pa rin, Doc, ng hihingi ng mga miracles, mga ganun ba yun? Yes, Like para sa Father. mga tagapakinig natin na Yes. para magdasal sila through her, intercession ba tawag natin? O Yeah, paano? opo. Mga intercessory prayers. Kasi sa aming pong postulation works, ang tawag namin dyan, more entries, the more chances of winning. Oo nga. Kaya maganda, marami kang makuha ng mga testimonies of miracles, mga intercessory prayers. So, sa ngayon po, nasa proseso kayo ng pangangalap ng mga witnesses, mga miracles. Tama po ba? Yeah, sister, yung witnesses, sabi ko we're almost done. No po. Yung sa miracles, yeah, tuloy-tuloy po iyan. No po. Siya ba ay venerable? Ano bang tawag sa kanya? Ang venerable, servant of God? Servant Meron ba of siyang God. servant of God? Yan po yung unang stage eh. Kasi nag-petition ang diocese for us to open the inquiry. So nakatanggap kami ng nickel of stat. So nung natanggap po namin yan, yung approval na parang wala namang sagabal for us to continue the process, so we can call her servant of God. Servant So of ngayon, God. lahat nitong mga ginagather naming documents, testimonies of witnesses, the report of the Historical Commission, theological censors, the alleged miracles, and others, no po. Sasubmit namin yan sa Roma when we close the inquiry. And then, pag sinubmit na namin yan sa Roma, yan na yung Roman pace na tinatawag, tapos na yung diocesan pace. So si Roma, magbubuo yan ng sarili niyang group, yung relator, merong postulator din doon, that will develop the positio, coming from the diocese. Yung positio na yun yung aaralin ng 9 cardinals of the dicastery to check the heroic virtues. Kasi si Caloring is under the heroic virtues. Tatlo kasi ngayon ang categories, di ba? Martyrdom, heroic, saka yung offering of one's life, which is the recent na binuo ni Pope Francis noon. So pagka nag-approve yung heroic virtues dun sa siyam, no, majority vote, pwedeng tawagin ng venerable. Then pag nag-venerable ka na, one miracle for beatification. After beatification, blessed ka na, one miracle for canonization. Doc Ping, paano naman natin, kasi alam natin na katekista siya, alam natin nagtuturo siya sa mga mahihirap, sa mga estudyante. Ano kaya yung niya? Sabihin niyo heroic virtue. Ano naman yung kanyang spirituality? Siguro magandang masabi din natin. Ano ba yung buhay spiritualidad ni Caloring para magaya din natin, maging halimbawa din si Caloring sa atin? Bukod sa pagiging katekista, ano yung buhay spiritual din niya? Nagsisimba ba siya? Nagro-rosaryo po ba siya? Madasalin po ba siya? Paano po ba natin may sasalarawan yun? That's correct, Father. Unang-una, binanggit ko nga dun sa Libellus, no, yung sa biography na pinasa namin. Caloring is a lover of the Eucharist. No, daily mass goer yan. No, every morning sa kanilang parish. And no wonder even, siya yung itinalaga ni Cardinal Sin na first deputized extraordinary ministers of the Holy Communion na babae sa Archdiocese of Manila noon. No? Kasi nakita yung kanyang pagmamahal sa Eucharistia at maganda na pag pumupunta sa mga mahihirap at may sakit, nagbibigay siya ng komunyon. Pangalawa, yung lover of the Blessed Mother, no? As testified by his spiritual director. Meron siyang spiritual director and confessor No, hindi siya pwedeng maging witness, pero nag-share lang siya how Caloring, no, love the rosary. No, every Sunday they will go to Tagaytay at that time, no? 3 lang ang lugar na pinupuntahan nila yung isa is the Pink Sisters dun sa Tagaytay. The other one is somewhere in Batangas, Carmel. And then the third one I think is Pobeda.
Mhm. And every time they travel, she will always pray the rosary. Mhm. Tahimik lang siya, hindi siya magkikwento. Mhm. Wala siyang kwento. Mhm. Rosary lang. And then Mhm. third, yung kanyang silence. Mhm. No, lalo na in front of the Blessed Sacrament. She Mhm. will spend a lot of time in praying before the Blessed Sacrament. Maraming nagbigay ng testimonies na ganyan si Caloring. Ayaw niya nung iniiwasan niya yung kwento ng chismis, Marites. Mhm. Mhm. Pag nag-uusapan na ng chismis, umaalis daw yan si Caloring. Mhm. Lalo na kapag sa mga pare, Mhm. sabihin niya, hindi, huwag niyong pag-usapan, mabait yan si Father. Mhm. Mhm. No? Mhm. Pagka nagchismisan, nag-uusap sa parokya, ganyan naman Oo. hindi, ganyan. Wala, pagdasal na lang natin. Lagi niya ng bukang bibig ni Caloring. Mhm. Mhm. Kahit na may mga pare, no, siguro famous tong story na to, public knowledge naman yan, nasa mga articles, ano, na Mhm. binato siya ng ashtray ng Oh. pare. Mm. Si Caloring kasi persistent yan eh. Mhm. Persistent, makulit. Makulit Mhm. yan. Nakakatawang kwento lang, no? Sabi ko, ang pangalawang bahay ni Caloring ay ang San Carlos Seminary. Mhm. Lalo na every Sunday. No? Kung familiar kayo sa San Carlos, may mahabang ano yan, facade. No? Yung Mhm. mula doon sa gate leading to the seminary To the itself. building. No? Dahil Mhm. makulit si Caloring, pag nakita nilang naglalakad si Caloring from the gate, no, towards the seminary, meron ng sisigaw sa loob ng seminaryo. Ang sigaw, run for your life. Kasi hindi mo matatanggihan si Caloring. Kukulitin ka Aha. niyan. Pag nakakita yan ng pare, pag nakakita yan ng madre, Father, sumama ka, alika, maraming bata na kailangan puntahan mo. Kasi hindi ko magagawa yung ginagawa mo. Yung kakulitan niya sa mga pare at madre, I think it's more of valuing the ministry of priests and the religious women. Makulit siya kasi pinahahalagahan niya eh. Yung pagiging pari mo, yung pagiging madre mo. Kaya Mhm. lagi sinasabi, Father, sumama ka kasi yung pangungumpisal, hindi ko kayang gawin. Kaya ko lang magturo. Pero yung Mhm. sakramento, ikaw po yan. Mhm. Yung Kaya Mhm. merong humility niyan. extraordinary na kwento yung isang pare. Sumama siya para magpakumpisal. Alam niyo yung ginagawa ni Caloring kasi pwede namang gawin ng ibang katekista yun eh, to prepare children for confession, right? Mhm. Pero ang ginagawa ni Caloring, bago pumunta yung bata sa kanya, may dalang tabo si Caloring, bimpo, tubig. Pupunasan niya yung mukha ng bata. Mm. Isa-isa yon. Sasabihin ni Caloring, kailangan mabango ka, dapat malinis ka pagharap mo sa sakramento ng kumpisal. An extra mile on the Oh. part of Caloring. Hmm. Okay. Nakaka-inspire po talaga, no? Yung service niya, yung paano niya pinangangalagaan ang mga taong nakakasalamuha niya, lalo-lalo na yung mga bata, hindi lang sa pagbibigay ng salita ng Diyos, no? Pati yung physical na aspeto ng tao, no? Yung kung nagugutom ba yan, kung marusing ba yung bata, lahat yun ay pinapahalagahan niya. Nakaka-inspire po Very talaga. holistic yung approach niya, no? Approach, yes. Spiritual. May tanong tayo dito from Gilbert of Manila. Yan. Paano po kaya nating maipagpapatuloy ang misyon ni Caloring bilang isang simpleng mananampalataya? Mhm. Siguro sa akin yung commitment, no, sa ginagawa natin na naglilingkod sa simbahan, no? Kasi yun si Caloring eh. Mhm. No? Parang sa akin nga mukhang sineryoso niya yung kanyang tinanggap na sakramento ng binyag, no, nung siya'y bata, kumpil, at siya bilang isang anak ng Diyos, no? Masyado niyang sineryoso yan. Kanya nakalimutan na nga Mhm. niyang mag-asawa eh. Mhm. No? Ginugol niya yung buong buhay niya. Siguro sa akin, sa mga tagapaglingkod ng simbahan, yung commitment. Kasi maliwanag kay Caloring, loyalty not to the person but to the institution. Hindi siya Mhm. naglilingkod sa pare. Kasi ilang pare na dumaan sa kanya eh.
Pero Mm. kahit sinong pari iyan, walang masamang pari sa kanya. Kasi ang tingin niya Mm. diyan si Jesus, di ba? Mhm. Mhm. Ah, Naku. yan ay lingkod ng Diyos. Mhm. So ang Mhm. loyalty ni Caloring hindi sa tao, nasa simbahan, nasa Diyos. Mhm. Um, yung yung pananampalataya ni Caloring napakalakas, no? Coupled with that faith. Naalala ko nung 1983, malubha ang sakit ng kanyang nanay. Meron siyang, I think, breast cancer yung nanay. Mhm. Um, Pinuntahan siya nung isang grupo ng mga ibang relihiyon sa bahay nila dito sa Hagonoy, Taguig, offering a $10,000 Mm. para pangtulong sa nanay niya. Pero syempre, may kapalit yun. Ang kapalit ay itakwil niya yung kanyang pagiging Katoliko at umanib dun sa kanilang relihiyon kasi nakita nila yung potential ni Caloring to become a missionary. Kasi alam niyo Mhm. si Caloring, hindi yan sumasakay ng jeep. Lakad yan ng lakad. Mhm. Kaya nga, Mhm. pwedeng tawagin natin model of synodality yan si Caloring. Mhm. Literally, naglalakad. Pag Mhm. nagpunta kayo dun sa aming archives dito sa Diocese of Pasig, nandun yung tsinelas niya na pudpud na lagi Mhm. niyang ginagamit. No? Mhm. Mhm. Lakad yan ang lakad. Mhm. Anyway, sabi ni Caloring dun sa mga grupo na yon, kaya kong tanggapin yung 10,000 dolyar at lolokohin ko kayo at lolokohin nyo ko na hindi na ako Katoliko. Mhm. Pero hindi ko kayang lokohin ang Diyos na nakakaalam ng lahat. That is the exact Mm. words of Mhm. Calorie. I Mhm. think Mhm. yung kanyang pananampalataya, yung Mhm. kanyang commitment, and Mhm. also yung kanyang loyalty to God and to the church. Fidelity to the Mm. church. I think that's the inspiration na makakukuha natin kay Calorie. May mga challenges ba na experience dito si Caloring? Bukod dun sa $10,000 na iyon, may sa buhay niya meron bang mga pagsubok din na sumubok din ang kanyang pananampalataya? Kasi naalala ko lang si si Mother Teresa, no? The dark night of the soul, she experienced that. Meron bang mga pagkakataon na nagkaroon din ba siya ng duda sa pananampalataya niya o tuloy-tuloy siya sa kanyang buhay kabanalan o may mga pagsubok din siyang naranasan na katulad nating mga tao? As far as yung mga testimonies, wala akong natanggap, narinig na gano'n, ano. Pero yung pero yung kanyang kakulitan sa mga pare, una nabanggit ko kanina yung binato siya ng ashtray, Mm. no? Pero hindi niya yun isinisisi dun sa pare. Aha. Kasi nung binato siya ng ashtray, nagising na lang siya, nasa ospital na siya eh. Natamaan pala siya. Natamaan. Oo, natamaan siya. Nawalan siya ng malay. Ang nagdala sa Ah. kanya yung kanyang mga co-Legion of Mary, Hmm. no? Pero nung nagkamalay siya, ang sabi niya, huwag niyong sisisihin yung pare. Hindi Oh. kasalanan ng pare. Oka Pagdasal niyo ang pare. Number two, ah. makulit nga kakatok sa kwarto ng pare. Kasi daw naghihintay na yung mga First Holy Communicants na inihanda Hmm. nila. Wala pa yung pare, pero nasa room. So Naku, pagbukas nung pare, nakita niya yung mukha ni Caloring, sinaraduhan niya ng sinarada. malakas. Naku. So after mga 3 minutes or even mga 2 minutes, sabi nung pare, hindi niya alam bakit parang naiba yung pakiramdam niya, binuksan niya yung pintuan. Tapos nakita niya si Caloring nakaluhod sa pintuan, Ay. nagdarasal. Hmm. Nagdarasal. Naku. Another, sa mga madre naman, no? Um, ang kwento ay si Caloring daw ang sumira ng kanilang constitution, no? At that time. Kasi ang mga nobisyada, bawal daw lumabas, no? Kailangan ni Caloring ng madre para samahan siya na magturo ng katisismo. So hindi Mm. pwedeng lumabas ang mga nobisyada. Ginawa ni Caloring, lumuhod dun sa harapan ng gate
ng kongregasyon ng mga madre na yon at nagdasal for an hours. So walang nagawa yung Mother Superior kung hindi palabasin yung mga nobisyada. Grabe. The power of prayer talaga. Yung prayer ni Calorie. Ah. Yeah. Ano And pa? then, Oh, isa pa, fathers and sige po. sister, when you ask coloring to pray, magdalawang isip ka kasi she will coupled it with fasting. Yes. May Oo. kwento, may isang pare, testimony rin ito. Saturday night, tumawag siya kay Caloring. Caloring, pagdasal mo naman ako. Kasi bukas, Sunday, merong kaming Parish Pastoral Council meeting and Construction Committee meeting. Medyo may tension kasi papagawa ng simbahan. Sabi ni Caloring, huwag kayong mag-alala, Father, pagdarasal ko po kayo. So Sunday came, Monday came, Wednesday, Thursday. Tumawag si Caloring dun sa pare. Father, Caloring, tawag po kayo. Ay, kamusta po yung meeting ninyo ng Sunday? Ay, naku, Caloring, successful. Marami pong salamat sa prayers ninyo. Sabi ni Caloring. So, Father, pwede na po akong kumain. Oh my God. Nagpa-fasting pala. Prayer and Fasting. fasting. No? Two Oo, priests para testified on that. Yung isa naman, isang kwento. Ganun din, similar. Laging may fasting. Oo. Pero Dr. Ping, kunyari, naging buhay pa kasi merong tanong po dito kay May of Quezon City. Kung buhay pa daw, si Calorie ngayon, ano kaya kanya magiging mensahe para sa lahat, sa simbahan at sa lahat ng mga tao dito? Siguro sa akin yung pananampalataya na nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi si Caloring, Mhm. siya na yun eh. Hindi siya doble cara. Kung sino siya sa pamilya, siya ang makikita mo sa parokya. Mhm. Kung saan mo siya makita, siya na yon. Mhm. Hindi mo masasabing, ibang Caloring yon, ibang Caloring dito. Mhm. Mhm. So naglingkod siya ng buo. Hindi siya tumatakas sa problema sa pamilya. Binigay niya ang lahat. So siya na yon. What you see is what you get. Mhm. Mhm. Pangalawa, nakikita ko, kasi alam niyo si Caloring, meron niyang, pinost ko to nung nagkaroon tayo ng rally ng Trillion March nitong last September ba? September. September 21. Yeah, pinost ko yan sa FB page ko. Kasi si Caloring, bilang katikista, mahawak yan ng pera. Bibili ng mga gamit, etc. Alam nyo ba yung lahat ng yon naka-liquidate? Mhm. Sinabmit niya yon sa parish priest. May resibo. Mm. Correct, may resibo. Kahit yung sentimo binili niya na pin, belo sa Persoli Communicat, naka-record siya. Mhm. Yung transparency and accountability. Yeah. Alam na Mhm. yon ni Caloring. Kasi hindi sa kanya yung perang iyon, no? Yes. Parang Pinagkatiwala. pinagkatiwala sa kanya yung perang iyon at kailangan gastusin dapat sa mga kailangan, hindi para sa kanya iyon, hindi Yeah. ba? And then lastly siguro yung wala sa kanya yung self-entitlement. Alam nyo, tumanggap siya ng Missio Canonica, tumanggap siya ng Mother Teresa Awards, Oh. saka ng PayPal Award yan. PayPal Award. Pero alam nyo, ayaw niyang tanggapin yon, lalo na yung PayPal Awards. Yung certificate dated December of 1989. Mhm. Ayaw niyang tanggapin yon as testified by the other witnesses. Ang nagkumbinsi lang sa kanya, si Cardinal Sin. Natanggapin mo. Kaya medyo late yung naging ceremony. It was April 1 of 1990 when she received the awards, the PayPal. If I may, no, kasi nasa archives ng Manila, itong, ano lang yan kinuha ko lang na parang snippet nung homily ni Cardinal Sin nung tumanggap siya nung PayPal Awards niya. Sabi niya,
Binabati ko si Caloring Franco sa pagtanggap niya ng tanging parangal mula sa Santo Papa, ang Pro Ecclesia et Pontifice. Ang medalyang ito ay isang pagkilala sa katapatan ni Caloring sa Santa Iglesia. Hindi niya maaaring ipagpalit sa ₱1,000,000 ang kanyang pagmamahal kay Kristo. Ngayon ay pinararangalan siya ng isang simbahang tumatanaw ng utang na loob. Paghanga at pasasalamat ang pahatid ko kay Caloring, isang ulirang katikista, isang simpleng Kristiyano, mababang loob at madasalin. End of quote. Napakagandang ano po, napakaganda. Isang pagmumulat mata rin para sa atin lahat, ano. Kasi sa mundo na gumagalaw lang para sa ano, para lahat may kapalit, 'no? Lahat kailangan may kapalit at lahat kailangan pumunta lagi sa sarili, i-post lahat sa social media, sabi nga ni Father Paul. Siya kabaliktaran lahat ng nangyayari ngayon sa daigdig ngayon, 'no? Lahat ng para ikaw ay maging maligaya kailangan marami kang matanggap na kayamanan, ng papuri, pero sa kanya hindi, eh. Lahat palabas dahil siguro naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, naramdaman niya pag-ibig ni Kristo sa kanya, kaya ang buong buhay niya ibinahagi niya sa lahat ng tao na wala siya ititira sa sarili niya, kundi ang pagmamahal lamang ng Panginoon, hindi ba? Sige po, sister. Sige na po. Dr. Ping, meron lang akong isang question para sa inyo. Sa work nyo as postulator, ano yung pinaka-challenging? Tumawa na lang si Dr. Ping, parang Natawa halos ako, lahat, yan, Kasi dito ako lahat nagkasakit. Ganun ka Ah. challenging. Ako po'y nagkasakit dahil sa trabahong ito. Oh, No? hindi Actually, pala biro, yeah, oo. Actually, nagpunta na ako sa healing priest. Actually, 3 pari na yung nagbanggit sa akin. Sabi niya, mag-ingat ka kasi the devil doesn't want Yeah, you to yeah. work. Yes. Kasi you're introducing a holy person. Diba? Kaya gagawa yan ng hindi tama. I Lalo think that's the more challenging on my part. Yung dahil not so much about the work siguro, although matrabaho po talaga. Kasi hanggang ngayon po, iniisip ko rin bakit ako eh. Bakit ako? Pag tinatanong ko po si Bishop Milo, sinasabi lang niya, sumunod ka. Siguro dadako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Meron po tayo dito, Dr. Ping, na pipili po kayo ng isang K na word at explain nyo lang po at siguro magbahagi din po kayo ng mensahe nyo sa ating mga nakikinig na kalakbay. K. Di Caloring. Pwede rin. Di ba? Sister. Salamat. No? Thank you kay Doc Ping. Salamat po. Sister, baka meron kayong K dyan. Akin, kababaan ng loob. Kitang-kita sa buhay ni Caloring kung gaano kababa ang kanyang kalooban, no, kahit na alam niya kung ano siya, kung ano yung role niya sa simbahan. So kaya naman nakita natin na nakikipag-connect siya sa mga pare, sa mga madre, at sinasabi niya, hindi ko kayang gawin yung trabaho ng mga pare at madre. At doon ay nagpapakita yung kababaan niya ng loob. Ayun. Yan. Father Paul. Ako, ngayon ko lang naisip dahil nabanggit natin kanina, yung word na katiwala. Di ba? Katiwala laban sa katiwalian. Naging tulay siya ng grasya ng Panginoon na dumaloy para sa lahat. So, katiwala. Ako naman katapatan. Kasi tapat siya sa kanyang paglilingkod, ano. Mahirap yung ginawa niya. Kaya nga para tumusok sa akin na yung mga siguro pag nandiyan si Caloring talagang pagagalitan din ako. Kukulitin din ako. Kasi hindi ko minsan nagagampanan yung aking pagiging pari din, ano. Kasi minsan nakakatamad o naiinis ka. Pero andiyan si Caloring, baka kakatokin ako sa pinto din, ano. Bubuksan ko din ang pinto, ayoko namang isara, no, pag nandiyan si Caloring. At maraming salamat po tayo at magkikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapang K. At kayo mga minamahal kong kabataan,
Nang tumanda na si Caloring, bumagal na rin ang kanyang paa, bumagal na rin ang kanyang tuhod. Subalit sa kanyang katandaan at sa kanyang karamdaman, mayroon siyang mahalagang aral na iniwanan sa atin. Na kayong mga kabataan, mabilis ang inyong paa. Pero kaming mga matatanda, alam namin ang dapat puntahan.